Pinagpapawisan si Ligaya ng malapot habang napapalibutan ng pamilya ng pekeng fiancé niya. Ibang klase naman magsorpresang pamilya nito. Hindi lang gabi, kung hindi gabing-gabi. Nakilala na niyang mga to dahil isa-isang pinakilala ng tita Camila ni Ashton ng lahat ng narito. Grabe, hindi lang si Ashton ang malaking tao, pati ng pinsan nito. Mabuti na lang at napakalawak ng sala. Kung normal na sala lamang ito ay tsak na hindi sila kakasya. Daig pa niyang nasa hot seat. Nakakailang, lalo ng tingin ng ginang na nasa gitna na palagay niya ay ina ng katabi niya. Pati ang tingin ng babaeng kamukhang kamukha ng fiancé niya na alam niyang kakambal nito ay nakakailang. Iha, kailan pa naging kayo ng anak ko? Tanong ng ginang. Akmang magsasalita na siya nang inunahan siya ng fiancé niya kuno na magsalita. Sa isang party, mommy, tumikwas ang kilay ng ginang. Hindi ikaw ang tinatanong ko, kung hindi ang nobya mo. Takangiting bumaling to sa kanya. Sige na, iha, magkwento ka na. Huwag ka nang mahiya. Lihim na napangiwi siya. Akala yata ng ginang ay nahihiya siya kaya pinagpapawisan siya. Ang hindi nito alam ay pinagpapawisan siya sa hindi lang dahil sa mga ito, kung hindi dahil sa presensya ng lalaking katabi niya. Tiis lang, Ligaya. Kapag natapos ang gabing yan ay hindi na kayo magkikita. Isip-isip niya. Ligaya, sige na. Ikwento mo sa amin kung paano mo napalambot si Ashton. Excited na sabi ni Angel. Napalambot? Dahan-dahan niyang nilingon si Ashton. Muntik na siyang maubo nang makitang nakatingin to sa kanya ang demonyo. Nakangiti pa kunwari. Paano nito nagagawa na magpanggap na masaya? Samantalang siya'y pinagpapawisan pati singit sa kaba. Bahala na. Kung inaakala ng lalaking ito na siya lang ang may kayang umarte, pues siya rin. Tumikim si Ligaya. Ganito po kasi yon. Ang totoo, hindi kami sa isang party nagkakilala. Ngumiti siya ng matamis sa binata, sabay kawit ng kamay sa braso nito. Binentahan ko po kasi siya ng gel, kaya nagkakilala kaming dalawa. At doon po nagsimulang love story naming dalawa. Gel sa buhok? Tanong ni Tita Camila. Tumikim si Ashton para suwayin siya pero hindi niya to pinansin. Ay, hindi po. Gel po sa batuta. Aniya na proud pa. Nagsisinungaling na nga siya na fiancé niya to. Pati ba naman kung saan sila nagkakilala? Parang sobra naman yata yun. Saka mas madaling matatandaan kung yun ang sasabihin niya dahil doon naman talaga sila unang nagkita. Hindi lang siguro nito natatandaan pero siya tandang-tanda niya. Malakas sa tumawa ang kakambal ni Ashton na si Angel. Oh my God! Nabentahan mo ng gel si Ashton? That was hilarious! Maging sina Camila, Emma at Clara ay malakas na natawa. Napapailing naman ng iba. Naku, nagkakamali ka. My future sister-in-law. Aniya na kunwari humahagikik na tinabunan pang bibig ng kamay na tila nahihiya. Hindi ko siya nabentahan kasi hindi na niya kailangan. Malakas na inampas niyang hita ng binata na ikinapitlag nito. Hindi yata sanay na nahawakan sa hita. Gifted siya, girl! Ani sabay angal na parang tigre. Lahat ng nasasalay malakas na natawa. Maging ang mga lalaking pinsan ni Ashton. Nalaki ang mata niya na umakbay sa kanya si Ashton. Muntik niya na itong masampal ng umakto tong inaamoy ang leeg niya. What the heck are you doing? Mahinang angin ito. Nang makita niya na nakatingin sa kanilang tatlong ginang, lalo ng mami ni Ashton ay pekeng ngumiti siya. Ashton naman, huwag ka namang atat na masolo ko. Aniya, parang lalo tong asarin. I will kill you. Yun ang gustong ipahiwatag sa kanya ng tingin ng binata. Umakto naman siyang hindi maintindihan ng banta nito. Ngumiti siya ng matamis at tinurong pisngi. Sige na nga, kiss lang ha, kunwaring sabi niya. Narinig niya ang panunukso ng mga tita at mommy nito. Maging si Angel ay nakatingin din sa kanila ng may panunukso. Magpanggap pala ha, pues pagbibigyan ko siya. Ipapakita ko sa kanya kung paano magpanggap ang isang katulad ko. Pasasakitin kong ulo niya ngayon para kapag tumakas ako, hindi niya na ako hanapin pa. Halakhak ng utak ni Ligaya. Hindi makapaniwala sila Emma na nakatingin sa dalawa. Kumikinang ang mata ng ginang sa labis na tuwa. Sa wakas ay nakilala niya ang nobya ng anak. Akala niya talaga'y tatanda na itong binata. Titingin ka na lang ba dyan? Mahinang bulong ni Ligaya kay Ashton. Kung ayaw mo magduda sila, ikis mo na ako. Dugtong pa ng dalaga.
Sa pisngi lang naman kaya ayos lang na magpahalik siya. Ngiting-ngiti siya habang nakatingin sa binatang hindi maipintang muka. Kahit dito man lang ay maiganti niyang mga kasamahan niya na binaril nito. Saka sa gagawin niya ngayon ay sigurado naman siyang hindi na sila makikita kaya lulubusin na niya na inisin to. Nasinghap siya nang hatakin siya nito paupo sa hita nito. Teka, anong ginagawa mo? Bakit sa pisngi ako hahalik kung pwede namang sa labi? Sabi ni Ashton sabay sapo sa kanyang muka. Nanlaki ang kanyang mata. Nang sa harapan ng lahat ay sinakop nitong labi niya. Ang first kiss ko! Tili ng isip niya. Nang pakawalan itong labi niya ay naghahabol siya ng hininga. Ito na lang ang paraan para matakasan niyang kahihiyan. Ang magpanggap na mawala ng malay. Ashton naman, alam ko sabik na sabik ka sa nobya mo at hindi makapaghintay na masolo siya. Pero wag mo naman siyang patayin sa halik. Kanina pa naririnig ni Ligaya na pinapagalitan si Ashton ng mommy nito. Hindi niya alam kung matutuwa ba dahil pinapagalitan to o mapapangiwi dahil sa pinagsasabi nito. I didn't do anything wrong, ma'am. I just kissed her. Ngaling-ngaling tumayo siya at inihampas ang lampshade sa ulo nito. Just kissed her? Ang kapal na mukha mo. Sino na to para halikan siya? Nagpanggap na nga siya katulad ng gusto nito. Ninakaw pang first kiss niya. May araw ka rin sa akin walang hiya ka. Gigil na isip-isip ni Ligaya. Nang marinig niya na sumara ang pintuan ay nagmamadali siyang bumangon. Bago sumilip sa bintana ay nilak niya na muna ang pinto. Mabuti na lang at nasa ground floor lang sila at bakas ang bintana kaya madali siyang nakatakas. Lakad-takbong ginawa niya. Hindi siya lumingon sa takot na baka may nakasunod sa kanya. Hindi siya runner, pero sa bilis sa takbo niya ay marami siyang tatalunin na atleta. Ganito yata kapag desperada. Muntik na siyang mapahiyaw sa gulat nang biglang may nag-flashlight sa mukha niya. Ligaya! Umaatungal na iyak ni Jamaica na makita siya. Agad tong yumakap sa kanya. Kunutang noon na tinignan niya ang mga kasamahan nila. Narito pang leader nila. Nasaan sila Anton at Edgar? Naalala niya na sugatan ng mga to. Huwag kang mag-alala dahil pinadala ko na sila sa ospital. Sagot ng leader nila. Nakahinga siya ng maluwag pero agad din kumunot ulit ang noon niya. Ano pang ginagawa niyo dito? Nabigla siyang biglang lumuhod ang leader nila. Para itong batang biglang umiyak. Tinalo pa nitong malakas na bunganga ni Jamaica. Kung silang magkakaibigan at si Wako ay nagulat, hindi ang mga kasama nito. Parang sanay na sanay ng mga to sa ugali ng leader nila. Bigla itong naging malambot na tinapay, hindi katulad kagabi. Patawad sa inyong lahat. Kung hindi ako nagpadalos-dalos at inalam na muna kung sino may-ari ng penthouse na to, ay hindi malalagay sa alanganin ng grupo. Yumuko ito at umiyak. Nag-aluga ng makapal na labi nito at tumulo pa ang sipon. Sana mapatawad niyo ako sa paglalagay ng buhay niyo sa panganib. Akala niya napakasama nito dahil sa ilet siya ng pagmumukha nito. Pero hindi pala. Kahit na pagkakataon ng mga to na tumakas ay naghihintay pa rin ang grupo sa paglabas niya. Umiisip din ng mga plano to kung paano siya ililigtas. Habang sakay sila ng sasakyan, pabalik ay nalaman niya na hindi lang pala siya ang may malaking problema. Meron din ang lahat ng miyembro. Ang karamihan pa ay nasunugan. Ang ilan naman ay katulad niya na kailangan ng pera katulad sa kani-kanilang pamilya. Pagkatapos nilang kunin ang mga gamit nila sa inupahan nilang bahay, ay umalis na kagad sila para bumalik sa Manila. Ang CEO ng Tan Industry na si Mr. Ashton Tan ay napapanalita na malapit ng ikasal. Ayon sa aming source ay hindi pa nakikilalang misteryosang babae. Pero maraming usap-usapan na ito ay galing sa mayaman na angkan. Muntik na niyang maibuga ang kinakain niya. Isang tan ng lalaking yan. Hindi makapaniwalang bulalas ni Ligaya. Ang liit talaga ng mundo, no? Biruin mo, siya palang may-ari ng pagnanakawan natin. Ani Jamaica habang panay ang higop ng sabaw ng jumpong. Kahit ito, hindi makapaniwala. Narito sila ngayon sa isang karinderya malapit sa kanto kung saan ito nakatira. Dahil kapos sila ngayon ay jumpong lang ang pananghalian nila. Ang tumal kasi magbenta ngayon ng gel. Mukhang kailangan na nilang magpalit ng paninda. Pwede ba? Huwag mo na nga ipaalala sa akin na magnanakaw niyan. Umuusok ang ilong niya, hindi lang dahil sa anghang na kinakain niya, kundi dahil na rin sa inis ng maalalang ginawa nito sa kanya. Akala ko baka kalimutan mong ginawa niya. Bakit hanggang ngayon affected ka pa rin? Ako? Affected? Malamang no.
Hindi lang ang first kiss kong ninakaw niya sa akin, pati ng pagkakataon ko na namnamin ang sarap ng unang halik ko. Ang kapal ng mukha niya na ilapat ang hindi masarap na labi niya sa labi ko. Ah! Talagang kumukulong dugo niya kapag naalala niyang lalaking ito. Ligaya, Jamaica, tawag sa kanila ni Wako. Bakit dito kayo nagbebenta? Matumal dito ah. Pinakita nitong bag na walang laman. May alam akong pwedeng pagbentahan ng mga paninda niyo. Pinaningkitan to ng mata ni Ligaya. Baka naman mapahamak na naman kami dyan. Kumamot to sa ulo. Sorry na, promise hindi na ako uulit. Yun lang kasi naisip kong paraan para makatulong sa inyo. Alam ko kasi kung gaano kalaking gastusin sa pagpapagamot kay Gino. Bumuga siya ng hangin. Alam niya naman niya na gusto lang din itong makatulong sa kanya katulad ni Jamaica. Sa tapat ng isang mataas na gusali sila dinala ni Wako. Diyan kami nagbebenta. Maluwag ang mga gwardiya dyan kaya makakapasok ka. Saka maraming nag-opisina dyan. Mapeperang mga nariyan kaya madaling bentahan. Tumingin si Ligaya sa katapat na gusali. May letrang Z sa gusali. Mas mataas at mas malaki. Walang binatbat ang gusaling na sa harapan nila kumpara sa katapat nito. Huwag mo na subukan na magbenta dyan. Mahigpit ang mga gwardiya dyan. Hindi ka makakapasok. Saka nakakatakot daw ang may-ari niyan kasi mga de la Cuesta. Nalaki ang mata nila ni Jamaica. Mga de la Cuesta? Kilalang mga de la Cuesta, ang tanat ang Armenton sa buong mundo. Hindi nga lang sila pamilyar sa mga mukha ng mga to dahil kapag may binabalita ay wala namang kuha ng mga litrato ng mga reporters. Puro stolen shots lang. Ligaya, saan ka pupunta? Ninuso ni Ligaya ang building ng mga de la Cuesta. Kung bawal pumasok, edi sa labas na lang ako magbebenta. Namutla si Wako. Kasasabi ko lang, di ba? Mga de la Cuesta ang may-ari niyan. Kumunot ang noon niya. Ang mga tanat de la Cuesta ay magkamag-anak. Hindi pa malinaw sa yung sinabi ko. Sa dinami-dami ng mga sinabi ni Wako ay wala siyang naintindihan. Paano'y nakapakong mata niya sa lalaking kabababalang ng sasakyan. Anak ng tipaklong naman. Napaigik si Wako na sakalin niya ito. Bakit niya mo na sinabi? Nalaki ang mata niya nang magsalubong ang mga mata nila ni Ashton. Dali-dali siyang tumalikod. Kapag minamalas ka nga naman isip-isip niya. Lamog si Wako sa kanila ni Jamaica pag uwi. Gulugulong buhok nito at gulagola nitang suot. Walang hiya ka. Paano ko nakita si Ligaya noon? Gustong bang makulong siya? Nang kumalma si Ligaya, tinaas niyang kamay. Huwag kayong mag-alala. Dahil sa palagay ko naman ay hindi na niya ako ipapakulong o ipapapatay. Nagawa ko naman ng maayos ang utos niya. Kaya sa tingin ko, patas na kaming dalawa. Kung tutuusin nga'y sobra pang nakuha nito sa kanya. Kinuha nitong first kiss niya. Anong utos? Baka panabay na tanong ng dalawa. Aalis na nga pala ako. Pag-iiba niya sa usapan. Pupuntahan ko pa si Kuya Gino, kaya maiwan ko na kayo. Ninuso niya kay Wako mga paninda niya. Bukas, tulungan mo kaming magbenta ha? Siya nga pala, may iba ka pa bang alam na racket? Yung maayos na pagkakakitaan ha? May di na tanong niya. Binuksan ni Jamaica ang pintuan ng kwarto ng may kumatok. Leader Jong, tawag nila sa lalaki. Oo, naging kaibigan nila to ni Jamaica. Wala nang bakas ng pagiging sanggano nito ngayon kasama mga alipores. Isang buwan na rin na nakakalipas. Kasama sila Edgar, Anton at iba pa ay nag-ambagan ng mga to para makapagpatayo ng maliit na bigasan dito banda kay na Jamaica. At sa tapat noon ay mamihan at maliit na kantina sila din ng may-ari. Ang swerte nga ng mga mokong dahil naging mabili ang mga paninda ng mga to. Itong nalaman ni Ligaya na makilalang tunay na ugali ng mga to. Mayabang lang pero hindi sila masamang tao. Ligaya! Humahangos pa si Leader Jong habang nakahawak sa tuhod. Nakasuot pa ito ng pink na apron at may hawak na sandok. May mga lalaking naghahanap sa iyo sa labasan. Hindi namin kilala kung sino sila pero mukhang hindi sila mabuting tao. Sumunod na dumating sila Anton at Edgar, namumutla at pawisan. Armado sila! Sigurado ka ba na walang pinagkakautangan? Kung wala ay sino sila? Hindi siya nakasagot kay Edgar. Si Jamaica, bagamat natatakot din na hinila siya papunta sa bintana. Ang mabuti pa, doon ka na muna sa bahay mo. Pero may naghahanap din sa akin doon. Ano? Nalalaki ang mata na bulalas nito. Lumunok siya ng laway at kinuwento na tumakas lang din siya sa mga hindi kilalang lalaki na naghahanap sa kanya sa kanila. Hindi kaya may nabentahan ako ng gel?
Tapos nabulok ang putotoy niya kaya pinapahanap ako para gumanti. Sabi na nga, dapat matagal na niyang tinigil ang pagbebenta nito. Nalagay patuloy siya sa panganib ngayon. Mas mabuti pa, sa ospital ka na lang muna tumuloy, sabi ni Leader Jong. Mas ligtas ka dun kesa dito. Tatawagan na lang ka namin kapag maluwag ng sitwasyon dito. Tama si Leader Ligaya. Huwag kang mag-alala. Kahit naputulin pang dila namin, hindi kami magsasalita. Aniwa ko. Pikit matang nilisan niya ang lugar. Bahala na. Saka na niya iisipin kung sinong naghahanap sa kanya kapag nakabalik na siya. Sa ngayon, mas importante na ligtas siya. Pagdating sa ospital ay kagad na pinuntahan niyang kuya niya. Naabutan niya ito na maraming hawak na ubas at iba't ibang klase ng laruan. Kunutang noong lumapit siya dito. Saan galing ang mga to, kuya? Mukhang mamahali ng mga laruan. Ang nakakabigla pa, malinis ang paligid ng kuya niya. Parang may nag-alaga dito habang wala siya. Sanay kasi siya na medyo makalat kapag darating siya. Kaya nakakapanibago na malinis to ngayon. Dahil kapos sila hindi niya afford na kumuha pa ng bantay para alagaan to. Kaya pagkatapos niya maghahanap buhay ay babalik siya dito para alagaan ito. Mabuti na lang ay mababait ang mga katabi nilang pasyente. Kaya naman kahit papano ay may tumitingin sa kapatid niya. Kumunot ang noon niya nang mapansin na pati ang mukha ng kapatid niya ay malinis. Bagong palit din ito ng hospital gown. Hindi malungkot si Gino ngayon kahit wala ka, ate. Pinakita nitong hawak na ubas. Nandito kasi si Kuya Pogi para bigyan si Gino ng maraming ubas. Ang sabi ni Kuya, bibigyan niya ng maraming pera si ate para hindi na siya mahirapan. Love na love ko si ate ko eh. Lahat ng kamalasan ni Ligaya ngayong araw. Pagod at pag-alala para sa sarili ay parang natunaw bigla nang marinig ang sinabi nito. Kinagat niya ng madiin ang labi upang pigilin ang sarili na huwag umiyak. Hindi siya pwedeng umiyak dahil tiyak na magwawala to. Kahit na umaapaw sa emosyon ng dibdib niya, ay gustong-gusto niyang pakawalan ang nilalaman nito. Ay pinili niyang ngitian ng kuya niya. Mahal na mahal ka din ni ate, kuya. Sobra-sobra at umaapaw pa. Malambing niyang saad. Nang yakapin siya nito'y sinubsob niyang mukha sa dibdib nito. Malaking tao kasi ang kuya niya. Tahimik siyang umiyak at nagdasal na sana ay tumagal pa ito nakasama niya. Kahit gaano kahirap ang buhay na harapin niya, basta manatili lang ito ng matagal sa tabi niya ay kakayanin niya. Mahal din ba ni ate si Kuya Ashton? Tumango siya. Siyempre naman, mahal ni ate si Kuya Ashton. Teka, ano? Pinahid niya na munang luha sa mukha bago tinignan ng kapatid. Tama ba ang rinig niya? Nilinis niya ang tenga. Baka naman nabibingi lang siya. Imposible naman na si Ashton ang rinig niya, hindi ba? Si Gino, mahal niya si ate. Kaya gusto niyang sumaya si ate. Love na rin ni Gino si Kuya Ashton kasi love siya ni ate. Nagliwanag ang mukha nito habang nakatingin sa likuran niya. Kuya Ashton! Nanigas ang katawan ni Ligaya sa kinauupuan. Hindi niya magawang lumingon sa takot na baka nga hindi lang siya nabibingi. Huwag naman sanang tamang hinala niya. Hi babe, it's been a month since we last saw each other ha? Napasinghap si Ligaya na may matipunong braso na yumakap sa bewang niya. Nakadama siya ng kilabot na maramdaman niya ang mainit itong hininga sa laig niya. Sa palagay mo, makakatakas ka? Ligaya di malanta sa isang Ashton tan? He chuckled when he heard her gasp in fear. No babe, hindi natatapos ang pagpapanggap mong fiancé ko hanggat hindi ko sinasabi. Now kiss me on my lips kung ayaw mo ako mismong humalik sa'yo. Mahinang banta nito. Handa na siyang panlisikan nito ng mga mata na mapasinghap na may siya nang makita kung sinong kasama nito. Kasama nitong mommy nito at dalawang tita. Anong ginagawa ng mga to dito? I-kiss mo na si Kuya Ashton, ate. Gusto ni Gino ng kiss. Tumaas ang sulok ni Ashton na makita kung paano siya mamutla. Paano ba yan, babe? I-kiss mo daw ako, sabi ni brother-in-law. Hindi! Tili lang isip ni Ligaya. Sana panaginip lang ito. Pero mukhang hindi. Paano yung nararamdaman niyang kamay nito na nakahawak na sa mukha niya? Huwag nito sabihin na sa ikalawang pagkakataon ay hinalikan siya nito. Ngayon niya napagtanto ang isang bagay. Wala na siyang takas sa kamay ni Ashton Tan. Wala si Ligaya sa sarili habang nakahawak sa labi niya. Hinalikan na naman siya ni Ashton. Hindi lang isang beses kundi 3 pa dahil sa hirit ng kuya niya.
Anumang sandali pakiramdam niya ay maiiyak na siya. Narito sila ngayon sa isang restaurant. Ayaw sana niya sumama pero anong magagawa niya? Baka mamaya ay totohanin ni Ashton ang banta sa kanya. Paano kung idamay nitong kapatid niya? Namutla siya sa takot. Ang sama na ng loob niya pero ang tatlong matandang nasa harapan nila ng binata ay parang sinilihan sa puwet. Kilig na kilig ang tatlo. Daig pang mga bagets. Ano bang klase tong pamilya ni Ashton? Eto talagang pamangkin ko. Tatahi-tahimik lang pero mukhang mahilig din pala. Ani ng tita Camila nito na humahagikik pa. Kanino pa nga ba magmamana ng anak ko? Siyempre kung hindi sa daddy niya. Komento naman ng mami nito. Sakit na yata to ng mga lalaki sa pamilya natin. Mga mahihilig. Nakahawak sa noo na iiling-iling naman na saan ni Tita Clara. Mahihilig? Naalala ni Ligaya na ilang beses nang nilapa ng demonyong katabi niyang labi niya. Napalayo siya dito bigla. Mahihilig daw. Baka sa susunod, hindi lang ang labi niya sunggaban nito. Nahilot naman ni Ashton ang noo. Sanay ng binata sa mga mommy nila. Subalit nakakahiya pa rin talaga paminsan-minsan ang mga bibig nito, lalo ng bibig ng tita Camila niya. Saksakan to ng daldal. Nagpaskil na nagpakatamis ng ngiti si Ligaya sa labi para sa mga ginang. Mga titas, sorry po talaga kung umalis ako ng walang paalam ha. Humihingi po talaga ako ng pasensya. Totoo sa loob na sabi ng dalaga. Sigurado po kasi ako na hindi ako pa uuwiin ni Ashton dahil gusto niya akong masolot makasama ng matagal. Pero as you can see po, hindi ko po pwedeng iwan ng matagal ang kuya ko. Kaya pasensya na po talaga kayo. Pagdadahilan niya, ramdam niyang masamang aura na nanggagaling sa katabi niya kaya napatingin siya dito. At tama nga si Ligaya, mukhang hindi nito nagustuhan ng sinabi niya dahil nagsalubong ang kilay nito. Napayuko tuloy siya nang wala sa oras para iwasan ang tingin nito. Ilang beses yumuko si Ligaya kaya naman pinigilan na ito ni Emma. Iha, naintindihan namin ang kalagayan mo. Ang totoo ay mas natutuwa kaming malaman kung gaano kakaresponsabling kapatid. Bihira na lang ang kagaya mo na kaya magsakripisyo para sa kanilang mahal sa buhay. Tumayo si Emma at lumapit sa dalawa. Kinuha nitong kamay ni Ashton at pinatong sa kamay ni Ligaya. Kaya naman ikaw Ashton, huwag mo na pakawalan ng katulad ni Ligaya. Sandali po, pasimpleng hinila ni Ligaya ang kamay. Nalaki ang butas ng ilong niya, napigilan siya ng binata. Ano bang ginagawa ng lalaking to? Ganito po kasi yun, Tita Emma. Tumikim siya at dumikwatro ng upo, yung tipo na magmumukha siyang mataray. Wala siyang pakialam kung trying hard ang dating. Bahala na. Tumikim si Ligaya muli bago nagsalita. Hindi niyo lang po naitatanong pero mukha po akong pera. Ang tawag nga sa akin ng mga kakilala ko'y gold digger daw ako. Ay, hindi problema yun iha. Maraming perang pamangkin ko kaya sige lang. Hut-hutan mo lang. Napanganga si Ligaya. Po, tama kapatid ko. Kung pera lang naman ang kailangan mo, maraming anak ko. Hindi ka maghihirap kapag pinakasalan mo siya. Segunda ni Emma sa sinasabi ni Camila. Alam mo ba na si Ashton ang may-ari ng Hans Industry? Milyonaryong pamangkin namin kaya wala kang problema. Ang gusto lang ni Ate Emma ay bigyan mo siya ng maraming apo. Segunda naman ni Clara. Gusto ni Ligayang lumubog sa kinauupuan. Asa na yung katulad sa mga palabas na napanood niya. Nasasampalin siya ng limpak-limpak na salapi at aalokin ng milyones para layuan ang kanilang anak. Bakit imbis na ma-turn off sa kanyang mga matatandang ito, ay kulang na lang ay itulak siya ng mga to sa pekeng fiancé niya? Bakit? Bagay na bagay talaga kayo ng anak ko, Ligaya. Kumikinang nasabi pa ng mommy ni Ashton habang nakatingin sa kamay nila ng anak nito. Hindi na ako makapaghintay na magkaapo sa inyo. Apo? Nangatalang labi ni Ligaya. Nanigas ang katawan niya na maramdaman ang pag-akbay ng isang kamay ng binata sa balikat niya. Don't worry, Mom. Magkakaapo ka kaagad after ng kasal namin ni Ligaya. Nakangiti na bumaling si Ashton sa kanya. Umastamang sabihin na nakangisi. Actually, we're on it. Right, babe? Nagpapalit-palit ang tingin niya sa mommy nito at sa binata. Gusto niya sabihin na hindi totoo ang sinasabi nito. Pero nakikita niya sa mata ni Ashton ang pagbabanta. Naalala niyang nangyari kila Anton at Edgar. Ayaw naman niya na mabaril or worse ay mamatay. Kaya rin na to. Kunwari nahihiya nang umiti siya sa mommy nito. Ano ka ba, Ashton? Huwag mo namang sabihin yan sa kanila.
Binubulgar mo na talaga na mahilig ka. Akala ni Ligaya tapos ng kalbaryo niya ngayong araw pero hindi pala. Ashton, kailan kayo lilipat ni Ligaya? Tanong ng mami nito. Lilipat po? Saan? Bigla siyang kinabahan. Hindi ba nabanggit sa'yo ng anak ko? Natampal ng ginang ang bibig. Sorpresa mo dapat to anak? Tumango si Ashton. Naku, pasensya ka na Ashton. Na-excite lang ako. Ngumiti ng matamis si Emma kay Ligaya na ngayon ay namumutla na. Ang totoo kasi niyan ay tapos ng pinagawa ng bahay ni Ashton. Akala ko naman noon nagsisinungaling siya na sabihin niya na para yun sa future wife niya. Para pala sa inyo ng anak kong bahay na yon. Bagong bahay? Lilipat? Pinagpapawisan ng kilikili ni Ligaya sa mga sinasabi ng ginang. Anak ng batuta huwag naman sanang tamang hinala niya. Napanganga siya nang biglang lumuhod si Ashton. Alam ko na pinag-usapan natin na next year pa magpapakasal. Naglabas ng maliit na kahon ng binata mula sa bulsa. But I can't wait to marry you. Will you marry me after 5 months? Ligaya di balanta. Naiyak si Ligaya, hindi dahil sa tuwa kundi dahil wala siyang magawa. Matatanggihan ba niyang binata kung alam niya na may parusa kung ipapahiya niya ito sa harapan ng lahat? Yes, babe. I will kill you. I will marry you. Nung unang magpanggap lang na fiancé ang usapan nila. Pero bakit ngayon may kasal nang involve? Akala niya malas na siya noon dahil sa sobrang hirap niya. Pero mukhang mas minalas siya ngayon dahil sa lalaking ito. Kung maibabalik lang ang lahat, hindi niya hayaan na mag-cruise ang landas nila. Ano ang mangyayaring mula sa pagpapanggap ni Ligaya at Ashton na magkasintahan ay mauuwi pa yata sila sa kasalan? Magawa pa kayang makatakas ni Ligaya o tuluyan na siyang magiging sunod-sunuran sa binata? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.